Another platform fee dito kay TikTok is yung shipping service fee. Sa lahat ng sellers po ito starting September 15. Another kaltas na naman ito sa ating mga sellers. So, iba na talaga. Di na natin kaya na pababain talaga yung presyo natin. Pwede naman gawa ng mga bundles, ayan. Pero, eto, sana maging aware din po yung mga sellers para hindi din kayo mahirapan sa inyong taxes. Kasi, bukod dun sa tax na binabayaran natin, may mga platform fees, commission fee, 'di ba, transaction fee na tinatawag, may another shipping service fee pa pong ibabawas. Kaya make sure na tama yung pricing ng item nyo. So ano nga ba tong kay TikTok na shipping service fee? Kung si Orange app ay may order processing fee na 5 pesos. So yun na nga, tama nga yung hinala natin, gagaya yung ibang mga platform. So etong kay TikTok is shipping service fee na may fixed na 5.5% and para sa marketplace sellers and 5% naman for mall sellers. So paano ano nangyari dito? Paano yung magiging process? So ito papakita ko sa inyo. Nakalagay dito, shipping service fee charge will be deducted directly from the order settlement. So may another adjustment na naman tayo, no? Yung 5.5%. And the shipping service fee inclusive of tax. Ayan. When will shipping service fee refunded? Ayan, kapag ang shipping service fee can only be refunded to the seller if the order has not been delivered successful. Ayan, so mababalik yung shipping service fee. Once delivered successful, regardless of later return refunds for the order, the shipping service fee for the order will not refunded to the seller. Pag meron kang RTS, ayan, yung mga returns sa'yo ibabawas yung shipping service fee kahit may RTS ka. Kahit mag-RTS siya. So, kahit di siya matatanggapin nung buyer. And then, for the orders that will not yet successfully delivered, if the entire order is canceled, the full shipping service fee will be refunded to the seller. And kapag part lang is yung na-cancelled, shipping service fee charged on the refunded item will be refunded to the seller. So, paano naman yung sa computation? Kung yung price ng item mo is 1,900, then may seller discount voucher ka na kinreate na 120 pesos. So, yung shipping service fee ay makakaltas dito sa 1,780. Ayan. So, 1,780 kung ikaw ay marketplace seller, minus 5.5 siya. 5.5% or times 5.5%. Yun yung ikakaltas na shipping service fee. So, ang mangyayari, shipping service fee para sa mga marketplace sellers is 98 pesos. So, mababawasan ng 98 pesos yung 1,780 mo. At kapag mall seller naman is 89 pesos, which is better kay Black App ba, dito kay TikTok or kay Orange App? Kay Orange App kasi, yung 1,780 pesos na to, minus 5 pesos lang siya. Kasi kay Orange App, fixed 5 pesos. So, kung malaki yung item mo, mas mababa yung kinakaltas ni Orange App regarding dito sa order processing fee or yung sa shipping fee or shipping service fee naman dito kay TikTok. Pero all in all, meron pa rin ikakaltas, meron pa rin kinakaltas, kaya kailangan talaga na mag-isip tayo ng mga marketing strategies para hindi tayo panay increase sa presyo natin. Kasi 'di ba, ikaw din as a buyer, parang ayaw mo naman na laging tumataas yung mga yung presyo nung binibili mo. Parang kahapon nakakabili mo lang ang presyo ng item is 10 pesos. Ngayon, naging 50 pesos na kakahabol nung seller doon sa kanyang increase ng price. So, ang gawin natin, mag-compute tayo kung gaano nga ba kalaki yung kailangan natin idagdag. Baka mamaya kailangan mo lang palang magdagdag ng magkano lang doon sa iyong item na hindi naman kailangan na sobrang laki ng difference from 10 pesos naging 50 pesos na kakahabol mo nung pambayad nung tax or nung iba pang mga fees nung mga platform. And then,
try nyo din bundle. Baka kailangan natin ng another marketing strategy rather than price increase. Baka kailangan natin mag-bundle or kaya naman buy two na may makukuha ka na less 50% para doon sa pangatlong order mo. Ayan. So, tingnan natin yung mga ganon na strategies. Baka mas gumana kaysa sa price increase agad. Pero yun lang, talagang wala na. Kontrolado tayo ng platform regarding daan sa kanilang mga fees at parang wala naman boses ang mga sellers. Talagang kailangan nating sumunod, mga momshies. And nakikita natin talaga na parang dati nababanggit natin na kapag may binibili tayong item, 'di ba? Iniisip natin, wag na tayo bumili dito sa mall. Doon na lang tayo bumili kay TikTok, mas mura. Pero parang ang mangyayari ngayon, mas mahal na sa platform kaysa sa mall or sa may mga physical stores. So, mag-isip kayo mga momsies kung ano ba yung kayo na makakapag-isip niyan. Pwede naman tayong mag-comply sa ating mga kailangan i-comply, maging legal yung ating mga business, pero pwede rin naman nating isipan ng strategy kung paano tayo mas kikita pa na hindi tayo nahihirapan, na parang lugi naman tayo. Maraming benta pero parang lugi naman sa dami ng kinakata. So, yun lang mga momsis. Kung meron kayong other concerns, question, suggestion, and correction, i-comment nyo lang po dyan. Again, ito ulit si Mami Quiz.